Martires, protector ng mga tiwali sa DPWH. Ano, kaninong tao yon? Kaninong tao to? Si Martires, di ba Duterte? Hindi kayo naniniwala sa akin. Sabi ko sa inyo, hindi kayo naniniwala. Porque wala akong jowa. Porque wala akong pera, hindi kayo naniniwala. Namnamin nyo to. Boom. Halip na magsilbing tanod laban sa katiwalian, si dating Ombudsman Samuel Martires pa raw ang dahilan ng korupsyon sa DPWH. Ayon sa source na kusang lumapit sa Billionaire News Channel, matagal na nilang inireklamo ang bulsahan ng kontrata ng mga kongresista pero hindi raw sila pinansin. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng compliance. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakubra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni 50 billion sa 3 congressman, mahigit 50 billion din kay Pulong Duterte. Ano yung ibinibintang nila kay Sandro ngayon? 100 billion insertion? Ngayon, sino ang tunay na nag-insert at nangurap ng 100 billion? Nakikita ninyo? Ulit-ulitin ko. Yung ginagawa nila at ginawa nila, ipinapahid na lang at ginagawa ng kwento sa administrasyon na to. Pero kung titignan natin yung mga datos, sila ang gumawa. Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't hinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't hinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi ba mananagot ang COA dyan? Just my question. Kailangan pa sagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force Kasanag kailangan ng tulong nyo for fact-finding, motu proprio. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano siya ng Earth Yard. Ang usapan natin dito 2020, 2021, 2022 ha. May nagpa-imbestiga ba? Why the former president did not conduct investigation on corruption nung panahon na yon? Tatandaan din natin na yung 2020, 2021, 2022, yan din yung panahon na nakakubra si Pulong Duterte as first-time congressman na bigyan kaagad ng 51.3 billion na pondo ang Davao City alone. Oh, sino ngayon ang tunay na korap? Kaya, Kay Cabral, hello mo. Corporation, isinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Ayon pa sa liham, Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slope protection projects na napunta sa Fesco Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ani Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at dati na ring tumakbo bilang kasi si Saldico nagpanggap yan. Nag-pledge kasi si Saldico. Actually, ito. Si Saldico, ang ginawa niyan para maikubli ang kanyang kasinungalingan. Si Saldico ang nag-whistleblower. Si Saldico ang naglaglag kay Sara sa administrasyon ni BBM. So, this administration hold Saldico para maglabas ng kanyang mga nalalaman noong panahon ni Digong.
si Saldico rin ang pinanggalingan. Nilaro tayo nilaro ni Saldico ang pamahalaan at taong bayan para siya maging malinis. He played a Trojan horse for everyone. Kaya nung magkaalaman ng katotohanan, sino ang kauna-unahang nanipa kay Saldico, 'di ba si Sandro? Hmm. Si Saldico lang din ang lumulutang ngayon na kaisa-isang tao na nag-impluwensya kay Reginald Velasco para ipatagalin yung pagfa-file ng impeachment complaint para maideklara itong technical, non-constitutional ng Supreme Court. Because the Congress, House of Representatives believes na si Saldico ang nag-impluwensya kay Velasco. Ganyan tayo nilaro ng isang Saldico. Okay? Yun lang yun. Yun ang lumalabas ngayon. Nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 slope protection projects ay allocated kina Yap, Ko at Guardiola. Binibenta raw ng 3 kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, based to the evidence na hawak namin, kasi Tapusin kami natin nagbabase to, ang kami ganda sa ebidensya, sir, no? Because the concern period ay yung panahon na si Digong ang presidente. Di ba Yap sa party list nila Tulfo? Yes. Actually, yung 2020, 2021, 2022 na yan, ay covered yan ng pagiging kongresista ni Yap ng ACT-CIS. Pero tahimik ngayon ang partido ni Idol. Sila naman ang contractor talaga. Sila ang nananalo sa bidding, no? Sila, kanilang contractors ang, kahit sabihin na natin na ibang contractor po na sa kanila, naka-line sa kanilang project, no? Sila talaga ang, kumbaga sa silang nag-insert niyan. Silang contractor, sila din ang supplier. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 3 kongresista pero wala pa silang sagot sa kasalukuyan. Sinubukan din naming humingi ng paglilinaw sa impormasyong Sandali lang, rack netting ang involved dito, di ba? Di ba rack netting din yung nakita ng ICI na problema at pinagmulan substandard ng proyekto sa Davao City? At inamin yun na proyekto yun ni Pulong. Wow. ni Chong dahil sa pagsusuri ng BNC, 2022 lamang nagsimulang umupo si Guardiola sa Kamara bilang kinatawan ng CWS party list. Basta sa pagkakalam ko dyan, 2022, congressman na sa CWS. Idinunog din namin ito kay former Ombudsman Samuel Martires. Aniya, hindi umano siya aware sa reklamong isinumitin ni Chong sa kanyang tanggapan noong 2022. Hindi aware. Isa napunta yung reklamo, may receive. Ibig sabihin, nire-receive sa ombudsman yung complaint tapos hindi tinatalakay tapos walang alam yung ombudsman mismo. Di wow. Kasalukuyang nasa spotlight ng investigasyon ngayon ang 3 kongresista. Ngayong araw lang, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets ni Yap at ng kapatid nitong si ACT-CIS Representative Ed Vic Yap. Kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad si Ko at itinuturing na isa sa mga key figure ng DPWH corruption sa Marcos Jr. administration. Kasama naman si Guardiola sa first batch ng mga tinaguriang contractor na pinakakasuhan ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman dahil umano sa prohibited interest law violations. Para sa agenda, Jowash Malimban, Billionaire News Channel. Ano kaya mga DDS? Sino ang tunay na korap? Hindi tanga ang presidente na kung siya ay korap, ay magkakandak siya ng pa-investigasyon tungkol sa sarili administrasyon. Ganito katiwala ang presidente na alam niyang wala siyang ginawa at malinis ang kanyang administration. Ilan yun? Sabi dito ni kaya naiinis ako sa mga kasamahan ko dito sa mga taga-Benguet, na galit sila kay BBM at hanga sila kay Digong at Eric Yap kasi marami daw na itutulong sa kanila
di nila araling mabuti ang background niya. Naalala ko si Sam Martires, ay may interview, sinabi niya di daw ako mga DDS. Maka Marcos daw ako, si Apo Lakay pa. Oh. Eh, dala man sabi, kahit nasabihin ko ako Ricky Buloy, dali lang sabihin niya. Sino ngayon ang tunay na korap? Kaya pala walang nahuhuli. Kaya pala walang napapanagot nung panahon ni Digong kasi mismong si Martires ang protector ng mga tiwali sa DPWH at protector ng mga kontratista noong panahon mismo ni Duterte. Ayon yan sa balita. Sino ngayon ang tunay na korap? Mga dedebs. Dito tayo. Pasok. May topic.